What's up mga kababayan? Welcome back dito sa ating channel sa kung saan ay pag-uusapan natin itong mainit na interview dito kay Senator Marcoleta na sa kung saan ay sinagot niya po itong si Hontivirus mga kaibigan dahil hinintay pa ng ilang mga senador na magkaroon ng isang shooting incident na involve ang mga minor de edad bago po nila mapag-isipan na magkaroon ulit ng diskusyon regarding dito sa juvenile law. Samantala itong si Senator Marcoleta at Senator Robin Padilla matagal na po nilang isinusulong ang pagkakaroon ng revision dyan nga sa juvenile law para po maging responsible o hold accountable po itong mga minor de edad na gumawa ng mga krimen. Totoo naman mga kaibigan, kapag ang isang tao may kaisipan na para gumawa ng krimen, ibig sabihin aware sila mga kaibigan. Hindi naman nila gagawin yan mga kaibigan kung hindi sila aware sa consequence ng kanilang mga actions. Kaya tama po itong isinusulong na revision dito sa Juvenile Law Act. Pero itong si Hontivirus, matagal na nilang dinededma yan. Hindi nila pinapansin. Tapos ngayon itong si Hontivirus nagbibida-bida, dadalhin ang kaso ng Tacloban shooting incident dyan sa Senado. O kung napanood nyo yung ating recent video mga kaibigan, napag-usapan natin yan nung isang araw na binira-bira itong si Risa Hontivirus dahil bakit ba naman hinintay pa na magkaroon ng ganito kalaking incident na involve ang minor de edad bago magkaroon ng revision sa juvenile law. At bakit pa kailangan iakyat sa Senado ang hearing na yan when in fact kaya naman pong i-handle yan ng mga local courts. Ang ganyang kapag pinag-uusapan kasi natin na kaso at saka Senado, dapat ano yan pang national trials o national court, ika nga. So, ang dapat na pinagfokusan ngayon ng Senado yung flood control investigation, di ba? Yung probing dyan sa flood control ng Blue Ribbon Committee. Yan ang dapat pinagfokusan. Pero, gayon pa man, saludo tayo sa mga senador na sumunod sa yapak ni Senator Rodati Marcoleta at Senator Robin Padilla bagamat hindi po sila nakapag-attend sa mga meeting, merong mga may ilang senador na nasa tamang pag-iisip at ginagawa ng paraan itong juvenile law na ito. Ayan mga kaibigan, samantala bago tayo dumako sa isang issue, huwag niyo po kalimutan mag-iwan ng like at subscribe sa ating channel para kayo po mga kaibigan ay mas maging updated sa ating mga balita sa ating bansa. Dito lamang sa ating channel yan mga kaibigan na kaya subscribe na sa PH Gen Z. Ayan mga kaibigan, ito po ang balita mula kay Senator Amy Marcos. Takot na takot sila kay Senator Marcoleta. Yan po ang sabi niya. Ito totoo na walang may gustong mag-serve ng arrest warrant laban kay Senator Marcoleta. Nag-aaway-away na sila sa krame at walang gustong mag-serve ng arrest warrant. Yan ang totoo. Totoo naman kasi mga kaibigan wala namang ginawa itong sa Senator Marcoleta. Inosente. At ang kanyang tanging ginawa dyan sa Senado ay labanan ang pagtatakpan o yung pagtatakpan na ginagawa ng mga tuta ni Marcos dyan sa flood control scam. Dahil unti-unting binubulat-lat na ni Senator Rodante Marcoleta ang katotohanan, pero unti-unting pinagtatakpan ng admin at mga galamay ni Bangag dyan sa Senado yung mga katotohanan na pilit na sinisiwalat ng mga witness maging ni Senator Marcoleta. At ngayon, alam naman natin lahat mga kaibigan, lahat ng kumakalaban sa admin kinukulong. Nauna na dyan si Tatay Diggs. Sumunod si Jinggoy. Ngayon, kinakasuhan itong si Bato o itong si Villanueva na duwag, bumaliktad, di ba? O ngayon, balak yata nilang kasuhan si Senator Bongo, maging ito ngayon si Senator Rodati Marcoleta kinakasuhan, di ba? Mga kaibigan, pero ngayon itong si Senator Marcoleta iba nyo siya sa mga ibang senator na kinakasuhan dahil ito, takot mismo ang mga pulis na kasampahan na hatiran ng arrest warrant ito sa Senator Marcoleta dahil alam naman nila si Senator Marcoleta, ginagawa niya lang talaga yung gampanin niya bilang senador. At ayaw halata, ayaw magpagamit ng mga pulis dito kay Bangag no? Imbis na sumunod na lang at mag-serve ng arrest warrant, alam kasi nila na si Senator Marcoleta tumutotoo yan sa kanyang mga salita. At alam naman natin, 2 years na lang mga kaibigan, 2028 election na, once na magkatotoo ang mga bali-balita na si Senator Marcoleta ang running mate ni VP Sara, wala na po. It's a game over na mga kaibigan. Na kaya ang mensahe na natin dyan sa mga pilit
na pinagtatakpan ng flood control scam, kanya-kanya, isa-isa na po kayong magsiresign bago pa dumating ang halalan sa 2028. Yan po ang mensahe natin mga kaibigan. Ay mga kaibigan, napahaba ang intro natin. Panoorin na natin ngayon ito si Senator Marcoleta dito sa kanyang recent episode ng Saganang Mamamayan. Panoorin po natin ito mga kaibigan. Nabanggit niya sa yung ini-interpolate niyo po si Sen Robin Padilla doon sa dinidepensahan niya yung kanyang panukalang batas na ibaba yung age of criminal liability yung from 15 gawing 10. Ayan. So isa ako sa nag-interpolate sa kanya para lang mabigyan natin ng perspektiba yung pinag-uusapan natin kanina. Yeah. Na yung tinatawag nating discernment, pagkatapos papasok yung discretion. Doon sana titingnan yung liability ng isang bata. Hindi lamang doon sa kanyang gulang. Ayan, pakinggan natin. Panoorin po natin. Uusapan po kasi dito in the final analysis, Mr. President, ay yung kapasidad ng isang bata na gumawa ng isang karumal-dumal na krimen. Kung kaya niya, kung meron siyang kapasidad na maintindihan niya ang pagkakaiba ng mali at saka yung tama. Yun ang ating pamantayan. Sa makatwid, kung yung bata, kahit na 7 taon lang, ngunit kahit papaano mo pagbali-balig rin ang mapangyayari, alam niya ang consequence. Alam niya na darating siya sa ganito Yung consequence ng kanyang magagawang krimen sa kanyang kapwa at sa lipunan, alam niya, kahit sa murang gulang pa lang. Pati yung ginamit niyang pamamaraan kung paano niya isasakatuparan yung krimen, isinasangkot din yun Yung lawak nung consequence na kanyang nagawa, isinasang-alang-alang yun Doon sa discretion na pinauunawa sa atin ng Korte Suprema sa pamagitan ng paggagawad niya ng guidelines. At ang pinakamahirap po, Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo, ang magpapatunay na yung bata na gumawa ng karumal-dumal na krimen, o yung tinatawag nating heinous crime, ang burden of proof yung Estado, ikaw ang magpapatunay na meron siyang discretion. Kapag nagkamali ka ng paglalatag mo ng ebidensya, absuelto yung bata. Ayun pala yun, So, nagtaka ako na may mangyayari pala pagkatapos ng palitan ng paliwanagan na ito. Makalipas ang 2 buwan, Big sabihin, may consequence talaga na iniisip namin talaga may mangyayari at mangyayari. Basta pa, paki-expound nyo nga na konti, pakidagdagan nyo, yung punto na ang gobyerno ang tutukoy ng burden of proof doon sa isang bata. Paano po ibig sabihin nun? Kasi hindi ba yung criminal case kasi people of the Philippines versus Juan de la Cruz, etc. Ang magpapatunay ang Estado. Okay. Di ba? Ang pananagutan lang ng depensa, yung tututulan po niya. Yung guilt beyond reasonable doubt. So pag nakakita lang siya ng isang gahiblang reasonable doubt. Absuelto. So doon ko pinapaliwanag na paano kung talagang may discernment yung bata at pagkatapos niyang ma-discern yung consequence, ginamit niya yung discretion. Hindi, wag na lang. Magtatalo yung kalooban niya. Pero kasi meron siyang discretion na gawin o hindi. Kasi may discernment siya. Gaya nung nangyari sa Tacloban, Nelson. Kasi yung 15 anyos... di lalo na yon 15 na tsaka 14. Isang 14. Yung 15 kasi, parang 15 years old mahigit. Magsi-16 na yata Yung isa naman, 14 anyos, papunta pa lang ng 15. Pero nag-uusap sila. Nag-uusap po. At alam mo kanilang gagawin. Alam mo consequence. At yung isa, mas maraming binaril, das mababa yung kanyang... Yung 14 anyos. Yung gulang. Yes po. Dalawa yung nabaril ng isa lang ata. At yung 14 ang mas maraming alam sa batas Yun, Kasi yung nagsasabing hindi tayo makukulong dito Not necessarily mas marami siyang alam. Alam niya na mas mababa yung kanyang edad. Kaya makikita niya na, kanya kahit na mas maaka. Kasi ikaw, baka ikaw, ako hindi Kasi sa 15,
Sa 15, baka mamaya Makakasuhan kanya, Oo. baka kanya borderline ito. Pero ako 14, libreng-libre ako. Libre, oo. Maaring ganun ang isip niya. Nangyari nga. Ito, nangyari. Ngayon pa, Wala nga siyang pinag-usapan, kaso. walang anumang may kakaso doon sa 14 anyos. Kundi, ang gagawin lang daw po ay isa sa ilalim sa rehabilitation sa pasilidad sa ilalim ng DSWD, Sen. Ayun ang batas eh. O yun. Pero ang gagawin mo, may pananagutan dyan, yung ama, yung civil liability. Yun. Pananagutan lahat. Nung magulang. Oo. Nung magulang. Pero kanina, sinasabi ko, Nelson, Yeah. Jen, Oo. ang bahaging ito'y sinasalamin ng kalagayan ng ating lipunan ngayon, ng ating Opo. bansa ngayon. So, paano po? Sa anong paraan? Kita mo, bakit nagawa yung ganon? Maluluwag na, mahihina na ang pundasyon ng ating mga institusyon. Di ba? Paaralan. Nangyari sa paaralan eh. Opo, oho. Mismo. Kung palalawakin natin ito, meron ako isang sinusubaybayan na isang kolumnista. Huwag na nating opo, banggitin ang opo. pangalan. Alam niya to eh, kasi paminsan-minsan nababanggit ko yung Opo. pangalan niya. Ito lamang yung kolumnista na pag meron akong pagkakataon na talagang binabasa ko ng buong yung kanyang kanyang sinusulat. Yung artikulo. iba, titignan ko lang yung pamagat eh. Opo, alam nyo na. Titingnan ko lang yung pamagat na gano'n. Kung kakilala ko naman, puro may kulay itong mga ito eh. Opo, oho. Alam ko na kung, kahit na tinignan mo lang yung titulo, alam mo na kung Alam nasinulat saan eh. papunta. Oho. Dilaw eh. Yes po. oho. Yung isa naman, pink. Opo, oho. O, titingnan mo lang. Pamagat na lang. Ano yung title, oh? Itong sinasabi ko sa yung sumusulat, kolumnista, makikita mo na very objective siya. Ayun. Dahil wala siyang kulay eh. Oho, oho. Pero dahil sa ekonomista ito, ang basihan ng kanyang political analysis, palaging Ekonomiya. yung ekonomiya. Kaya maganda yung analysis niya. Okay. Oho. Kapag binasa mo yan, ang pinaka-latest na binabasa ko, na nabasa ko sa kanya, sabi niya, kung napanood mo kanya yung Titanic, Titanic, opo. oho. o sino bang hindi nakapanood ng Titanic Ako, naman? tatlong beses ko napanood yung Titanic. Oho. O ikaw naman, kaya mo pinanood dahil yung ang pangalan ng babae, Rose eh. Ayan. Tama, di ba? Yes po, tama. Si Nelson naman, alam ko naman dahil ito naman kasi realist ito eh. Malalim ito kaysa sa'yo. Alam mo Opo, naman opo. yun eh. Ako matuwa lang, okay na ako. Sabi niya, Oho. paano mo kanya aaregluhin ang mga kasangkapan, yung furniture, nung papalubog na yung Titanic? Ba? Oo nga. no? Ganun ang kaya pagka natutuwa ka pag habang binabasa mo eh. Isip-isipin mo na lang. Huwag ng Titanic, Jen. Opo. oho. Yun na lang, yung sasakyan nagkabanggaan na halimbawa. Aha. Ang pasahero, hindi malaman kung saan kung may syempre po. nahuntog, may naano, Kakalabo-labo. di ba? Pati kasangkapan o lahat ng ganito. Di ba? Pero, ginamit niya yung Titanic kasi malakihan. No? Aha. Papalubog na. Opo. May nagbagsakan na kasangkapan, may nagkadulas-dulas, may nagkaumpugan na, mayroong nahulog sa ganito, lahat na. Ibig sabihin, topsy-turvy ang nangyari. Opo. Tapos, at saka niya ngayon, itutuloy yung kanyang pananalita. Okay. Pai-imagine niya sa iyo eh. Oh, na-imagine mo na kanya kung paano mo ngayon ayusin ang pagkakawindang-windang ng mga pangyayari, kung mga tao, kasangkapan, muebles, lahat na. Opo. At nagkatumba-tumba lahat. Opo. Yan ang imahe ng ating bansa ngayon. Mabigat, ano? Paglubog. Pagkatapos ngayon, ano ka ngayon, napatda ka ngayon. Opo. Nelson, ano? Oho. Titanic. Wow. So alam mo na ngayon kung gaano ka... So laki lahat ang kasi makaka-adapt yun eh. Gaano ka... Naintindihan lahat yun Gaano ang problema mo ngayon? Oho. Meron ka pa kayang may sasalba? Titanic ang pinag-uusapan eh. Yung lalim ng dagat na yun. Ayun Tapos Mario Joseph naman. Tapos nag-yellow pa yung dagat, O ano? pagkatapos sasabihan ka niya, we're already in a period of stagflation. Ayan. Tingnan mo nga stagflation sa Oho. Sa Avatar. Stagflation. avatar mo. Parang ngayon ito, kasi maraming nakikinig pala sa atin dyan. Hindi ko alam na ganito, dumami ng dumami ako, pala eh. sabi ko sa inyo, Sen, eh. Oho. Oo. Laksa-laksa na ho talaga. Oh. We are now, dati kanya, alam natin na maring nandito na tayo. Pero ngayon, officially, andito na tayo Opo. sa condition ng stagflation, sabi niya. Pinagsamang stagnation at inflation, sir. Ayan. Oho. Ibig sabihin, sabi niya, ng stagflation,
isa itong kondisyon ng isang bansa na kung saan kanya yung yung tatlo kanyang headwinds Opo. para sa kabuhayan ng isang bansa ay nagkasama-sama. Ang mahirap nito kanya, tatlo pang nagsama-sama eh. Sana man lang, kung yung isa, kinakalaban niya yung isa, at yung isa naman umaawat. Ito, Hindi. nag-join force. Oo. Itong tatlo, sabi niya, sabay-sabay na lumitaw sa iisang pangyayari. Nako. Oo. At ang bawat isa ay nagtutulungan, hindi para igupo ang bawat isa sa kanila, kundi para palakasin ang bawat isa. Oho. Yun ang stagflation. O ano-ano itong mga to? Isang bumabagsak na kabuhayang pambansa. Isa yun. Ayan. Pagkatapos, yung pangkalahatang presyo ng bilihin. Ito yung inflation. Opo. Pagkatapos kanya, yung kawalan ng hanap buhay. So, sabi niya, nabasa niya siguro yung discussion report nung nasa Congress pa kasi ako, Jen. Opo. Tawag na CPBRD. Ito yung Congressional Planning Budget Research Department. Okay. Na kung saan yung kanilang discussion paper, talagang sinabi na nila that the Philippines is now under stagflation. So officially, ganitong kalagayan Yun talaga yung estado. ng ating bansa. Akalain mo, yung pagbagsak ng economy, last year, Jen, Nelson, ang ating ekonomiya ay tumaas lamang ng 4.8%. Last year, 2025. Kabuuan na ng isang taon Isang yun. taon na, oo. Ang forecast natin, 6.8. 5.5 to 6.5%. So, hindi natin na-hit yung target. Opo. 2026, Jen. Okay? First quarter, ilan ang ating growth ng GDP, Nelson? Nasa 4 lang sen eh. Pababa eh. Ngayon, 2.8%. 2.8. Kalahati pa pala. Kailangan palagi mong kinukonsulta yung avatar mo. Yun na Okay? yung ano, 2.8%. economic growth. Eh, 2.8%. First quarter. Okay? hindi Ang growth. forecast mo sa ngayon, dahil sa matindi na, ang Opo. forecast nila is 4% to 5%. Binaba na nga sen eh. So 2.8. Ito ngayon, wala silang makita na kondisyon na tataas pa ito ang 2.8%. Oho. Oh, so pinag-uusapan natin economic doldrum. Okay. Bagsak. Okay. Ngayon, unemployment. Ang taya sa employment dapat para maging maluwag ang buhay ng ating pambansang pangkabuhayan. Dapat sana yung unemployment nasa 2 to 2.5% lang. Yun ang parang acceptable. Mga 2 milyon siguro, 3 milyon. Ngayon, ang ano nila is 5%. Wow. Ang taya nila ngayon is 5%. Oho. Ang ating inflation rate, dalawa yan, isang banner inflation, isang core inflation, dapat nasa 4%. O ang taya nila ngayon is 8%. Taas. So stagflation. Sino ngayon ang nasa kalagayang gipit na gipit? Ang mamamayan natin. Totoo po yan. Oho. Ngayon, bukod sa stagflation, meron pa siyang ginamit na isang salita. Polycrisis. Polycrisis naman, oho. O, yung lang poly, alam mo na ibig sabihin ng poly. Multi-crisis. Tapos mayroon Oh, ibig sabihin, pagka sinabi mong poly, marami yan. marami, sabay-sabay. Crisis, ibig sabihin, maraming krisis Opo. na nagsama-sama na naman. Sabay-sabay na naman, oho. Sabay-sabay na dumating sa buhay ng ating bansa, hindi ngayon malaman kung paano ang gagawin. Diba? Halimbawa yung inflation dyan, pangkaraniwan, ang central bank pumapasok dyan. Opo. Para lang ma-address ang inflation, pangkaraniwan na ginagawa ng central bank, ini-increase nila yung interest rate. Yes. Oho. Okay? So, hindi na ganun kasimple ngayon. Dahil nga polycrisis eh. Bawat galaw mo ngayon, May epekto sa iba. merong epekto. Pangkaraniwan ng isang halimbawa rito, yung isang taong napakaraming sakit, ano? Sa dami ng iniinom mong gamot, yung iba nagagamot, yung iba naman nagiging Trigger. nati-trigger naman ibang sakit. Ganito eh. May Ganito side effect nangyayari. pa nangyayari. Opo. Oo. So pinigil mo yung interest rate.
Aha. magiging stagnant naman ang economy mo. No, wala mag-invest eh. Okay. Mahal ang pag-utang. Oo. Pagka naman yung public spending kasi stagnant ang economy mo. So ang gagawin ng estado, mag-stimulate siya ng public spending. Ano naman ang resulta niyan? Inflation. Dumami yung pera in circulation. Parang perang hapon na lang eh. Walang balor. O, di ba? Napakababa Nung ng panahon balor. na nga po, 2 sakong pera. Bibili ka ng isang kalabaw, 10 sako ng pera ang dala mo. So, ganito yung kanyang pagdidescribe. Alam mo ito, Jen, ako alam ko na. Kaya ko lang naman binabanggit ito. Merong isang analyst na siya rin nakikita niya eh. Aha. Kaya natin dinidiscuss ito. Hindi para sabihin natin na, hindi naman impartial si Sendan. Hindi. Yung sinasabi ko, kinukot ko yung sinasabi nitong political Nung, analyst political na to, analyst at saka na ang kanyang discipline, economist ito eh. At saka parehas ito. Neutral Wala ito. siyang kulay. Kaya sabi ko nga sa inyo, bago ko babasahin ng isang manunulat, titignan ko muna, yellow to eh. Ang binabasa ko lang yung title. Alam Kasi niyo na. pagbasa mo ng title, alam mo na yung sinulat niya eh. At saka Sen, Yellow yung, tsaka yung sinasabi niya ay may mga basihan ng mga balita. Meron siyang basihan. Oo. Halimbawa, bakit nga ganito nangyari? Pupunta siya doon sa isang pamantayan. Sabi niya, public satisfaction. Yan. Gaano kanya ang satisfaction? Ang satisfaction sa Tagalog? Satisfaction. Yan naman ang hirap naman sa inyo. Kasi, Minsan lang ako magtatanong sa iyo, hirap hindi na pa kami kayo. sanay magtagalog eh. Kasapatan. Hindi kasapatan. Diba? Kaiba yung kasapatan sa satisfaction. Satisfied ka, di ba? Na Kasiyahan. Ganun na lang. Ito si Writer 4 eh. Kasiyahan pampubliko. Kasi kapag ka nasisiyahan ng publiko, acceptable lahat ng ginagawa Tama. ng bansa, ng leader ng bansa. Okay. Kinuha niya ngayon yung Public Satisfaction Index sa ASEAN. Apo. Ang ASEAN ay binubuo ng 11 bansa. Ngayon, sa ngayon. Opo. Okay. Tiningnan niya kung ang pag-uusapan nga niya, yung public satisfaction rating, nasaan ang bansa natin? Isipin mo, out of 11, 11. pang-10 tayo eh. Nako, nasa dulo. Out of bill. Alam mo kung magkano yung index natin? 32%. Sino yung mas mababa lang sa atin? Isa lang ang tinalo natin eh. Jen, Nelson. Malamang ano yan, Timor-Leste. Hindi. Naman. Matatagal sa Timor-Leste, baka ba? akala mo. Lao. Public satisfaction ang pinag-uusapan. Public satisfaction. Pag public satisfaction, yung pagtingin ng mamamayan sa kanyang governing leaders. Sabihin nasisihan sila sa kanilang gobyerno. Satisfied eh. Yung ating leader ata ngayon, Negative 13 po doon nakaraan. 15 na ngayon. 15, tapos naging negative 12. So sabi nila, from negative 15 to negative 12, merong improvement, sabi niya. Nag-improve ng Nelson, 3%. kapag ka parehong negative, hindi improvement ang tawag doon. That is a confirmation. Bababa yun. Confirmation yun. Natutuon talagang yung pagtitiwala, yung public satisfaction talaga, sad-sad. O ano yung nasa ilalim natin? Myanmar, Sen. Myanmar. Opo. 28%. Myanmar, yan dating Burma ba yan? Yung dating Burma. Paano namang hindi 28%? Ang kalaban ng mamamayan, yung gobyerno mismo eh. Doon sa Yun na nga, Myanmar. Kaya 28%. Tayo ang kasunod. Mabigat. Sino yung pinakamataas? Alam na Nelson to eh. Singapore, Magkano? 75. Bakit kahit ka sa buong mundo yata, laging Singapore ang laging Pati Indonesia, satisfaction. 74.2. Kamukha lang natin. 74.5 ang Indonesia. Sipin mo? Bakit tayo nagkaganon? Nung unang malagay ang bansa natin doon sa kondisyon ng stagflation, 1970s yun, Nelson. 1970s.
Kasi dahil sa oil crisis, wala naman tayong langis talaga eh. Yung unang tumama sa ating oil crisis, nagkanda bale-balento ang ano natin eh. Lahat ng bang ekonomiya. Mahirap talaga. Opo, Ngayon, nagkaroon din tayo ng krisis sa ano, pero hindi lamang yun eh. Kasi kung titingnan mo, bakit ang Vietnam? Opo. Ang Vietnam, tayo 2.8% ang GDP natin. Alam ba ninyo yung average na taya ng pagtaas ng ekonomiya sa buong Asia ngayon? Oho. 3%. Kasi mahirap talaga ang kalagayan. Opo. Pero ang Vietnam, Alaala nyo. sabi ko, nung in-interpolate ko, mamaya pasinag natin kung available. Opo. Sabi ko kay Sen Robin, alam mo, Your Honor, sabi ko, tama naman yung panukala mo na ibaba natin. Oho. Pero sa tingin ko, wala talaga sa edad dyan eh. Kapag ka ang isang bata, meron na siya sa the age of discernment, sabi ko. Opo. Yung discernment kasi, dyan natin makakalculate, dyan natin malalaman kung may kapasidad yung tao, yung bata, na yung kanyang gagawin, alam na niya eh. Opo. Oho. Lalong-lalo na kung halimbawa, kahit na 10 years old pa lang siya, o kaya maaring 7 taon. 7 taon pa lang. Grade 1 pa lang halimbawa. Kapag kakako yung Korte Suprema, halimbawa, nagpahayag ng kanyang sariling pananaw dyan, kapag ang isang bata, kahit na 7 lang, o kaya 8, o kaya 9, pero natunugan na meron siyang discernment. Ang ibig sabihin nun, yung consequence, yung resulta ng gagawin niya, alam niya eh. At saka alam niyang krimen talaga. Alam niya. Kasi yung consequence, alam niya eh. Opo. Lalong-lalo na kung nagplano pa siya. So, meron siyang discernment dito. Oho. Dapat yun kako ang simula ng pananagutan. Ah, So, tama ka rin dyan. Sabi ko, maring yung 10 is the exact level. Halimbawa, pero maaring bumaba pa dyan. Ang ibig ko sabihin, sabi ko, maari siyang papanagutin kapag napatunayan halimbawa ng korte na yung kanyang discernment ay nandun na. Maliwanag na kaya niyang tantyahin, kaya niyang alamin, pati pamamaraan ng kanyang gagawin Ayun. para isagawa yung krimen. Maliwanag na may pananagutan na doon. Yun ang aking, sana kung pwede nating pakinggan. meron ba tayo? Para sa ganun ay, naalala ko nga dyan eh. Opo. So, ibig sabihin, Sen, Anong malay ko na after 2 months may may mangyayari mangyayaring ganito. ganito. So, kahit ito bata pa, kung ikaw may sapat na kabatiran sa isang krimen na gagawin Kung mo, totoo na nagplano sila at nalaman nila na wala silang pananagutan, maliwanag na yung discernment. Alam nila, Halatang alam halata nila. talaga. kasi pinag-uusapan nila, nag-uusap sila Sen para messenger Sabi niya, baka makasuhan tayo. Hindi, sabi niya, juvenile tayo. Hindi tayo makakasuhan kasi ito palang edad natin, ikaw 15, ako 14. Kapag ka tayo hinatulan dito, magpakabait Makakalaya lang tayo sa DSWD. Maliwanag yung Opo, discernment. alam nila. Alam nila. May discretion pa siya eh. Opo. Pwede naman niya sabihin, di, wag na lang. Pero yung isa sabihin, hindi, ano tayo? So, yung discernment at discretion, nandoon eh. Sa mga kapatid, pagka yung dalawang factors na yon, una, discernment, tas may discretion siya, alam niya yung consequence eh. Yun nga po. Alam niya yung lawak o yung tindi ng outcome ng kanyang gagawin o kanilang gagawin. Kabisado niya eh. Ayan nga po. So yung discretion and discernment papasok doon eh. Ayun. Doon mo ngayon papatawan. Hindi yung dahil sa... Hindi sa edad. Hindi sa edad. Sa edad. It doesn't matter kung anong edad niyan. Lalo naman ikaw, Nelson. Si Nelson, gagamitin ko mabuting halimbawa. Kasi ito, genius ito eh. Ay, opo. Palagay ko nung 5 years old dito, may discernment na to eh. Mataas po ang IQ yan, mga panahon Mataas ang IQ niya. Ang IQ nito, 192 eh. Samantalang ikaw dyan, 82 ka lang. Sa mga tweed, malamang na mapatawan ito ng kaparusahan dahil nga yung discernment malakas eh. Alam niya. Oo. Yun ang gusto kong sabihin. Hindi dahil sa bata. Oo. Nagtataka lang ako, bakit 2 months ago ito eh. Alam ko 2 months ago. Nag-interpolate ako. Ganun ang pananaw ko eh. Sabi ko, wala sa edad yan. Pero tama naman yun, kako. Ibaba mo na para sa ganun. Ay, mas marami kang masaklaw. Kasi nga, kung 15, isipin mo, 15, 14, 13, 12, 11, 10. So, okay na din yun. Ayun nga Kaya lang, idinagdag ko, Your Honor, sabi ko, meron talagang mga bata na merong discernment.
Yan. Totoo kayo. At saka lalo na Sen sa panahon ngayon. Kasi ang sabi, di ba sa balita binata sa natin kanina umaga, yan daw threshold na 15, 14 pababa ay base sa research. Inaral daw talaga yan. Sabi namin ni Jen, hindi. International daw yan. Ano? Kailan kayo nag-aral, di ba? Oo. Ngayon may internet na eh. Ang mga bata kaya na mag-research Sen eh. Katulad ng dalawang... Parang 2006 yata yung wala pang hindi ko ano. maalala, no? Oo. Hindi pa ganito kalawak ang kaalaman sa Yes. social media sa ng mga panahon na yun. Wala, pero yung una kong sinasabi sa inyo, kahit mahilig ka sa aksyon, katulad ng kinuwento ko sa Opo, inyo, oo. hindi naman nangangahulugan mahilig ka sa aksyon. Sa violence na agad. Yung, kung ano yung pinaggagawa nila, gagawin mo. rin. Tama, Ayun. tama. Hindi, kami kamukha nun, wala namang internet noon. Opo. Wala naman kaming ibili na baril-barilan. Ayan, Dahil opo. mahilig nga kami sa barilan. So, ang ginagawa namin, kukuha kami ng kawayan, Yun, no? Yan Kunyari, nga, yun yan ang baril. nga, oh. inaasta naming baril. Baril, opo. Pati sukbitan ng gano'n, kung ano na lang Ay, ginagamit opo, namin. opo. Para lamang mailagay namin ang sarili namin doon sa punto na nakikipagbarilan kami. Pero, Opo. Pero hindi tayo naging... alang-alang sa pagtatanggol ng katarungan. Ayun. Pagtatanggol ng komunidad at saka mga mamamayan na talaga namang inaaglahi Opo, ng mga opo. kontrabida nung panahon na yon. Ayun nga. Opo. Panahon ng Fernando Po Jr., nakita mo na yung Max Alvarado, Ay, naku. Paquito Diaz, Naku, Lito sarado yan. Ansures, Oo. Victor Bravo. Kilala ko lahat yan eh. Muhing-muhi ako sa kanila dahil alam ko, palagi na lang ang mamamayan, ang kanilang Inaapi nila ang mga inaapi. panahon na yun. Inaapi, Opo. oo. Pero hindi ko naisip na, halika kanya, Oo. halika magtipon tayo. Lusubin natin si Max Alvarado. Wala naman tayo totoong baril, gumawa na lang tayo ng panaksak. Pero hindi namin naisip yun. hindi, oo. Kasi ang kailangan talaga, ipagtanggol mo yung katarungan Ayun. sa paraan na kaya mo. Opo. Okay, ngayon, magaling naman sila sa barilan talaga. So, talagang sa baril nila ginagawa. Oo. Sa mga tweed, mahilig ka man sa ganito, kung ang na-implant sa iyo, ang tumimo sa iyo ay pagmamahal sa bayan, sa bansa, Oo. hindi ka mapupunta sa ganun. Hindi mo i-internalize na kung ano yung ginagawa ng baril na walang katuturang pagbabarilan, yun ang naisip mong gawin. Ayan nga. Ayun. Kaya daw pala So, depende sa bata, di ba? Opo. Oo. Kaya daw pala tinawag na gory yun mula sa salitang gory. Sen. Gory kasi daw medyo gory yung mga video, gory yung mga pictures. Ganun daw po pala ibig sabihin. Ang pangalan niyan ay Gorbax. Gorbax, yes po. Pinag-aralan ko yan. Opo. At yan ay makukuha mo sa Google Play Store. Yes. O kaya Opo. sa Steam. Oho. Oh, baka akala ninyo hindi ako nag-aaral dyan. Ha? Bagay, ako kasi nung hindi ko rin alam yung laro na yan eh. Pero nanggaling yan, based yan sa Germany. Germany yung developer. Kaya kung sasabihin nung kasama ko sa Senado na Opo. wag kayo kanyang gagawa ng negosyo rito. Kikita kayo rito Nako. at the expense of our children. Oho. Kinakailangan isaalang-alang ninyo ang aming mga batas. Nako. O isip-isipin mo masisisi ka ngayon, hindi ka man lang nag-research eh. Ito global makukuha mo eh. At dumating pa nga sa punto Senado, sinulatan pa ng mga kasama niya sa Senado, yung developer. Mukhang sagot niya eh. Bakit ako pupunta dyan eh? Bakit ako sinisisi? Hindi ba nakalagay dyan 18 plus? 18 po, 18 years old Oh, pataas eh. nasaan ka yung mga institusyon ninyo? Nasaan ang mga regulators ninyo? Yun, Hindi ba? yun. Oh, sa atin patuloy bumalik. Hindi ba yung 19 nakalagay 18 plus? Oho. O, di gumawa na kayo ng karampatang regulasyon para sa ganon. Lahat ng 17 pababa Oho. ay kinakailangan pinroteksyonan nyo na. Oho. We're operating on a global market. Ayun. At saka pwede naman palang gawin na ahensya Nelson na ito i-down eh. Oh, na hindi mo makikita. Sabihin, kung noon pa man, na-monitor nila ito, Hindi lang naman kayo ang merkado namin. Oh, you know, Kat lang dito sa Germany, kitang-kita na namin ang aming ano. kasi sa buong mundo pala, Sen, ang subscriber pala niyan, yung maabot ng 8 milyon. Buong mundo. Sa Pilipinas naman daw po ata, kakaunti na, hindi naman ganun kadami. Konti lang. Yun nga, konti kaya lang. lang, ang bilis nilang mag-react. Oho. Para lang makakuha ng pogi points. O, nangyari sa kanila, naging negatibo. Yun na nga. Pero kagaya na sinasabi ko sa inyo kanina, lahat ng ito'y sinasalamin ng kalagayan ng bansa natin ngayon. Yan. Oho. Na section. Opo. Pero ito kaklasiko ng grade 5 at saka grade 6. Ba, di ba talino din po Ang yan? pangalan nito ay Jose Donesa.
Noong panahon namin, ito yung pinakamaganda lalaki kasi yung tatay niya parang mistisyong Amerikano Aba, eh. talaga. Kaya Jose ang Donesa, tawag ha? namin sa kanya, Kano eh. Ayun. Ako na yung pangalawa sa kanya noon. Yo. Pero Wala siya naman yung, duda yan, Sen. siya yung pinaka-guwapo. Kaya pagka yung may mga karosa ng mga beauty, palagi siyang ano eh. Lagi isang ano. Oo, pero palagi naman ako nasa likod niya. Ayun. Ayan, dahil ako nga pangalawa eh. Opo. Ayan, gusto kong malaman niya na binabati ko siya. At nanonood siya ngayon, Jen eh. Aba, salamat po. Oo, nanonood siya ngayon. Jose po, Mang Jose. Ano tawag sa kasi nung panahon pagka Jose, Pepe. Nung kaklase ko siya, Jose. Ngayon, ay tinatawag namin Joe. Joe. Joe Donesa. Kaya pala Amerikano, Ang Mang tatay Joe. niya kasi ay isang opisyal ng, parang hindi ko alam kung lieutenant o major sa, Sa sundalo, PC. Philippine Constabulary noon. PC pa po nung time na yun. Sa Paniki. Oho. Ayan, natutuwa ako at nakontak niya ako. Aba, opo. Mabuhay ka, Joe. Oho. Sana isang araw magkita ulit tayo. Oho. Nasa Paniki pa rin po siya hanggang ngayon. O, Napalagay ko, pero parang nasa Nueva Ecija siya, nakapag-asawa na yata siya doon. Ayun. Bumabalik ang mga alaala. Ano? Si Mang Joe Donesa. Nandiyan na ba yung ating iniintay? Saglit lang po. Ito pa siya, ihabol ko lang para mamaya wala tayong ganong babatiin. Nagagalit po pag hindi natin nababati siya eh. Pakibati naman po, anak ko na si MJ, nagtapos po ngayong araw ng Business Agriculture sa Laguna State Polytechnic University. Pabati na din po kay Senador Dante Marcoleta at Sen at kay Nelson at ganoon din po sa bumubuo ng saganang mamamayan. Salamat na marami, Kuya Arvin Tan. Ano ang kanyang nakuha? Yung anak po niya ay graduate ng Business Administration, Sen. Sa agriculture nga mo. Business Agriculture. Yan ang Yun. importante. Yan, opo. Yun ang Importante kinakampanya kasi natin alam mo ang agriculture natin. Opo. Dahil bumagsak ang output nga dyan sa napakaraming mga factors kasi Opo. naging, kung tawagin natin, subsistence agriculture eh. Nako, Alam talaga. alam kong ginagawa ni Secretary Laurel lahat ang kanyang magagawa. Ngunit alam mo, sa dami ng naging problema, Ay, oho. talagang Pabigat. hirap na hirap yung tao. Oho. Alam naman niya yon na palagi ko siyang ina-advisean at sa maliit na paraan din naman ay nakakatulong na din naman tayo sa kanya. Yung posisyon, yung nakuha ng batang yan. Business Agriculture. Importante kasi kinakailangan nating maitaas ang productivity ng ating agriculture, Nelson. So, ang isang businessman na talagang nakapag-aral Opo. at ang kanyang base as agriculture, importante yan. Yan ang dapat nating paramihin. Kaya nga, Sen, tayo sa palatuntunan ito at talaga ito, kinakampanya natin. Sa mga magulang, kung meron silang mga anak, ay sana papiliin nila ng agricultural courses, Sen. Kasi ito talaga ang bubuhay sa ating mga Pilipino. Lalo na ngayon, at ito'y alam na rin naman ninyo, umuunti na yung mga nagbabakasakali sa agriculture natin. Dahil nga po Dahil nangyayari. hindi naman sila ganong kumikita riyan. Napakarami ng problemang pang-agriculture. Oho. Mula sa papamahal na agricultural inputs. Opo. Pagkatapos, ayun na nga, yung marketing, kulang ang pasilidad. Pagkatapos, puro importation ang ginagawa. Yun. Kaya yung incentives na dati ay nakukuha ng ating mga magsasaka, nawala na eh. Yun po. So ang nangyari, na-discourage lahat ng mga kabataan na tutuntunin ng mga yapak Yung ng kurso. kanilang mga magulang. Parang ganyan, parang wala nang gusto. Gusto ko po, paglaki ko, maging magsasaka ako. No? Wala. Pero ngayon kasi, Tumanda ngayon eh. Yun po. Alam mo yung Totoo average yun. na 60. ang isang magsasaka po, Oo. grabe, no? So kapag walang pumalit sa kanila, Ay, magugutom na mga Pilipino, Sen. ay sino pang sino pang magtitil ng ating mga kabukiran? Opo. Kaya nga po, kami sa palatuntunan, Sen, pinupuri natin yung New Era University kasi nagtalaga sila ng isang agriculture courses talaga. At meron silang lugar dyan sa Pinugay Rizal na aktual, na makapagtatanim ka, makapaghahayupan. Iba't ibang klase po ng kaparaanan ng kurso ng mga agrikultura. Pati mechanization, Ako naman, Sen. nangangako ko sa inyong dalawa, siguro kung hindi ako makukulong, Ay, hindi po. mga middle of July, kinakailangan makita niyo yung pinagtatamnan ko. Ayun. ng high opo, value opo. crops. Kasi Opo. hindi alam siguro ng marami na sa ganitong mga pamamaraan ay nakatutulong tayo sa Agrikultura. paglalatag ng pagkain ng ating mga mamamayan. Kasi Opo.
mga gulay itong napoproduce natin eh. Totoo po. So ang bumibili na rin, nakikiusap ako sa Department of Agriculture, tulungan nyo na rin ako ng bibili para sa ganun ay madali ko namang ma-dispose naman ito kaysa naman sa masisira naman ito pagkatapos na ma-harvest. Kailangan meron na rin kukuha. Yan ang maganda kung meron kang kaugnayan doon sa bibili kagad. Naghanda na kami ng pangsahog sen eh. Yung gulay na lang po ninyong kulang sa amin eh. Bakit naman hindi na kasi ganun ba? presko yun, wag mo na sasahugan Ang yun. mo ba eh. Ang sinasahugan, yung hindi ganun presko. ba? Kapipitas mo lang, ilalaga mo na, suka na lang at Yun na saka yun. anong kailangan So mo. sana namin may konti, igigisa mo lang sa sardinas Hindi sen na. eh. Hindi na ho ba? oo. Sausaw mo na lang sa... Sausawan lang na suka at saka bagoong lang yan. At may konti sibuyas ka, okay na yan. Wala ako naglamoy. Napatext tuloy ang Carey Herrera. Oo, ang sabi ni sabi Carey. niya, Yan, sobra oo. daw ang pag-aalala niya kay Senador Marcoleta, kaya Ba? lagi siyang nakamonitor Hindi, sa balita. naniniwala naman ako sa kanya. Sa Carey po. Oo. 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 Kahit hindi kami nagkikita ng personal, alam ko na ang puso niya ay isa. Kasi, isip-isipin mo sa edad niyang 62 years old. Nagawa pa niyang mag-text. Napakahirap mag-text sa pag-aalala mo. Mag-text ka. Oh, sa dami ng kanyang ginagawa, yun lang makapag-text siya ng isang pangungusap dyan na nag-aalala siya. Ano yung Pampangan ho ba ito? Ano? Hindi, Tagalog naman si Tagalog naman. Carey. Tagalog. Yun naman, Oo. oo. Baka baka Tagalog naman yan. 62 na pala ang Carey. Ano? Akala ko ba? Magsi-63 nga eh. Carey. Yun ang pakiramdam. Ayun, wag ko kayong magalala. Ay, bagamat sabi ni, alam ko, lagi naghahasa ng gulok si Gary. Tangkain nyo lang hulihin. Matalas itong gulok ko. Binati na rin niya yung kanyang manugang. Ayun, sino yan? Cedric Paltao, Uy. pati ang Raul Cervantes ng Bohol, at ang destinado nila sa Pansinaw Extension, Eli Valerio. Pati Sino- na ang sino lahat ng bumabati? pamunuan. Ang Carey. Carey. Napakaraming manugang ni Carey, alam niyo naman yan. Di ba? Isa lang yung binati. Isa lang daw muna. Paisa-isa lang na pinababati. Maubos yung oras opo. daw. Kapag nagpabati ng manugang si Carey, 2 buwan yung babatiin yan. Yeah. Kaya minsan pa isa-isa na lang daw. Mga taga Templo Central po nanonood ngayon sa pangunguna po ng Kaedpel. Salamat po ng marami. Katatapos lang daw ng kanilang dinaluhan. Ano ha? Ayun. Andyan po ang Ka Oliver, Ka Tony, Ka Zet, Ray, Ka Dario, Fred at Ka Roel. At ang buong kalihiman. Tako talaga naman nakatutok daw po sa ating palatuntunan ngayong hapon. Ang Kuya Ryan Pareño, sabi niya, mga taga rito po sa building admin ng Himpilan. Ka Ryan Pareño lang po, pakibati po mga taga Davao Occidental sa pangunguna po ng Ka Ricky Minyosa. Ang pagbati po sa Ka Rogelio Pareño. Ayan, salamat po ng marami ng Davao Occidental. Ayan. Kaya ready na siguro. Opo, ito na, punta na natin. Ito ho yung